Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Naniniwala ang isang Regional Macroeconomic Surveillance Organization na posibleng lumampas sa 6% ang economic growth ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2024. Sa pinakabagong Regional Economic Outlook ng ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office o AMRO, iniulat nito ang projection na 6.1% paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon habang 6.3% naman sa 2025. Bagaman mababa ang revised forecast ng AMRO sa naunang projections nito na 6.3% para sa 2024 at 6.5% para sa 2025, binigyang diin nito na nananaig pa rin ang Pilipinas bilang pangalawa sa Timog Silangang Asya na may pinakamataas na inaasahang paglago kasunod ng Vietnam. Sa isang virtual briefing naman, ipinaliwanag ni AMRO Chief Economist Ho E. Cor na ang ginawa nilang downgrade sa projection sa ASEAN region ay bunga ng weaker than expected recover sa external sector. Tinawag din niyang pretty robust ang paglago ng Pilipinas at sinabing maaaring mabago muli ang projection mula sa magiging galaw ng ekonomiya sa mga susunod na buwan. Samantala, kasabay ng AMRO report, pinanatili naman ng International Monetary Fund o IMF ang naunan nitong 6% projection growth para sa Pinas ngayong taon, gayon din ang forecast na 6.2% para sa 2025. Binanggit na drivers nito sa nasabing projection ay ang malakas na consumption demand, mas mataas na public at private investment at ang recovery sa exports. Kasalukuyang target ng pamahalaan ang 6 hanggang 7% paglago para sa 2024, mas bababa sa inisyal nitong target na 6.5 hanggang 7.5%. Paliwanag noon ng Development Budget Coordination Committee, ang rebisyon ay bunsod ng kasalukuyang domestic at global developments. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, tiwala si Maharlika Investment Corporation President at CEO Rafael Consing Jr. na makatutulong ang Sovereign Wealth Fund sa pagpapalakas ng ekonomiya at pagbawas ng kahirapan sa bansa. Sa isang pre-SONA briefing, sinabi ni Consing na twin objectives ng Maharlika Investment Fund ay maibalik ang kapital na ginamit sa pamumuhunan at maitaguyod ang socio-economic development goals. Anya, prioridad nila ang pamumuhunan sa pagpapahusay ng electricity services sa mga pook rural, lalo't pangunahing driver ito para sa progreso. Binanggit din ito ang pag-aaral na ginawa ng isang bangko kung saan nasa 2.1 o lampas sa doble ang multiplier impact ng Maharlika, bagay na anya ay gusto nilang maisakatuparan. Kasabay ng kanyang optimismo sa kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng bansa, umaasa si Consing na maaprubahan na ng board ngayong Huwebes ang Investment and Risk Management Framework, ang dokumentong nag-outline sa detalyadong polisiya, estratehiya at risk management practices na susundin ng Maharlika Investment Corporation sa investment decision-making at portfolio management. Kapag naaprubahan na ito, maaari nang maipatupad ng korporasyon ang kauna-unahan nitong investment. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Abiso naman sa mga online seller, inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue o BIR na nagpapataw na ng withholding tax ang electronic marketplace operator sa mga online seller o merchants nito. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., simula noong Lunes, Hulyo 15, ay naniningil na ng withholding tax ang nasabing operator sa mga seller o merchant nito, salig na rin sa kautosang ipinalabas ng ahensya noong Disyembre ng nakaraang taon. Base
sa Revenue Regulation Number 16-2023, ang online merchants na may taunang kitang lampas 500,000 piso ay kailangan ng magbayad ng 1% withholding tax. Sa pamamagitan naman ng Revenue Memorandum Circular 55-2024, mayroon namang 70 araw na extension para makapag-adjust ang mga apektadong seller o merchant mula sa singil na buwis. Paliwanag ni Commissioner Lumagi, ang withholding tax ay hindi na bago at layon lamang na balansehin ang ipinapataw na buwis sa mga physical store na regular na sumusunod sa kanilang obligasyon at sa mga online marketplace. Gate pa nito, kahit na ang negosyo ay pinatatakbo ng online o sa pamamagitan ng physical store, ang mga nagbebenta at negosyante ay kailangang magbayad ng kanilang buwis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.